Hello guys, good day. Welcome to my YouTube channel. It's Bat1 TV. Again, it's Bat1 TV. Meron lang po akong i-share sa inyo guys, isang device na power supply. It's DC power supply po. Ito po ay bigay lang po sa akin. May nagbigay po sa amin na ayaw pong magpakilala. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Dahil nakita niya po na kulang pa po yung gamit ko dito sa table ko. Ngayon guys, i-share ko lang po kung ano pong gamit dito. Ito po ay ulitin ko po, ito po ay isang DC power supply na pwede po nyong gamitin sa mga gamit o pang provide ng as charger. Ito po pwede nyo pong gamitin na charger at pang test na rin po ng mga maliliit na gadget na gumagamit po ng battery. So, i-demo ko po sa inyo kung paano po paggamit. Dito sa unit na to, meron po itong plug sa likod, sa power cord nya, papuntang outlet. Tapos, meron din po itong cable, output cable. Ito po yung, dito po lalabas yung sinusupply na kuryente. Ito po yung positive, ito po yung negative side. So, try po nating i-on. Nandito po yung power. Ayan po. So mapapansin po ninyo, meron dito yung volts, andito po yung amperes, andito po yung wattage. Sa wattage na nakalagay, may nakalagay pong off kasi naka-off pa po yan. Mag-on lang po yan pag pinindot po natin tong output. Ito po yung output. Pag pinindot po natin, so naka-on na po yan. Tapos dito naman po yung 5 volt supply na pwede nyong isaksak dyan yung cable ng charger po ninyo para maging charger po ito. So yun po ang purpose niya. Ngayon tuturo ko po sa inyo kung paano po ang paggamit. So off po muna natin itong output. Ayan po. Sa pang testing po natin as tester. Ito po. Kunyari po meron po kayong mga bulb sa bahay na ang power input ay 1 volt hanggang 30 volts. Pwede po nitong paganahin para malaman po natin kung itong pong bulb na to ay busted. Minsan po nakikita naman po sa physical check. Ganyan po, kaya nito. Dito kasi sa akin, pag tinignan ko, good naman po kasi wala naman pong putol yung wire po nito sa loob. So para makasigurado, try po natin dito sa power supply, DC power supply. So dahil 12 volts po itong bulb na to, iseset po natin to dito sa 12 volts. So sa pag-set po, itong knob dito sa taas, yung curse, lagyan natin sa 12 volts. Dahil naging 13, pwede po natin i-adjust dito sa fine tuning. Ayan po, ito po yung pinaka-fine. Ayan. So yung 12 volts po okay na po yan kasi meron po yung tinatawag na plus minus. Ngayon dito naman po sa ampere, lagyan po natin sa 1 amp. Ayan po. Para maislagay po natin sa 1.00 or mas malapit pa, adjust naman po natin dito sa fine tuning po niya. Ito po yung fine tuning. So yun lang po ang purpose nito para ma-fine po paunti-unti. So 1.2 pwede na rin po yan. Tapos po try po natin i-test dito sa bulb. Ito po yung bulb no. Yung black lagay natin dito sa ground. Yung mga bulb po sa bahay natin na ang pinaka ground po ng bulb ay dito po sa outside core. Tapos yung positive in dito po sa ilalim. So ito test po natin kung iilaw po ito. So hindi umilaw, ay sorry po, hindi pa po naka-on. On po natin to. Ayan. So ngayon, naka-display po dito ay 12 volts. So try po natin i-test. Ayan, umilaw. So, gaya kanina, 12 volts yung sinupply natin dito. Tapos dito 1.2 amps, 1.3 amps.
Kaya pag tinest po natin, iilaw na po yan. Ayan po. Doon nyo po makikita naman sa baba kung ilang watts po yung nakukonsume niya. So 14 watts. So isa na po yun sa demo guys ha. Ito po. Ulitin ko po ha. Ayan po. Kikita nyo po. 12 volts, 1.2 amps, 15 wattage. So ayan, ganun lang po ang paggamit nitong power supply na to. Tapos try naman po natin dito sa mga fan na meron pong electric motor. Ito po yung motor niya. Ang nakalagay po dito sa diagram o sa level ay 12 volt supply, 0.13 amps. So ang gawin natin, patayin po muna natin to, tapos iset po natin sa 0.13. So adjust po natin to 0.113. So dahil hindi po makuha sa 113, lagyan natin sa 1.3, tapos adjust po natin to pababa. 1.3, 1.2, 0.2, 0.2, 13. Yan, 13. So yan po, 1.24, pwede na po yan sa 13. So ulit, ganun din po yung red dito sa positive line, yung black sa negative line. So ito po, pakita po natin ha. So ang supply po dapat dito ay 12 volts at 0.13 amps. So ito kasi po, kaya sa 12, halos na sa 12 lang po siya, 0.12. Kasi nag plus minus po tayo. So okay lang po yun kahit nasa 12 amps, 0.12 amps. Yan po. So try po natin kung aandar po to. Power on natin to uling output. Yan. So test natin kung iikot yung fan. Ayan po. Umikot po. So maganda to gamitin guys. Maganda magkaroon ito sa loob ng bahay. Lalo na po sa mga kids natin 18 and above, 18 years old and above. Minsan po kasi pag mga ganung edad, nagkakaroon po ng school project na may kinalaman sa electronics. So instead na bumili po kayo ng iba't ibang klaseng charger, mas maganda po mag-invest ng ganito. Kagaya ni tatay sa bahay, kung mahilig po siyang mag-ayos-ayos ng gamit, na kailangan po ng supply ng 1 volt to 30 volts, ito po magandang gamitin. Gamit na gamit po kasi hindi lang po isang item lang ang kaya niyang paganahin. As long po na ang gamit po ay gumagamit po ng 1 volt to 30 volts. So yun po. Yun lang guys. Ito po, shinare ko lang po sa inyo para sakaling may paggagamitan po kayo na kailangan nyo ng charger, invest na mag-invest po kayo sa charger na madalas naka-fix po yung output supply niya, kasi meron charger na 3.5 volts lang ang output, meron ding charger na 5.5 volts ang output, meron ding charger na 9 volts ang output, so on and so forth. So ito po, mas maganda po niyo pong mas maganda niyo pong i-invest. Kasi ang gaya po ng sabi ko, from 1 volt up to 30 volts kaya po nitong gawin. Ngayon, kung sakaling nawala po yung charger ninyo, pagpalagay na nawala po yung charger ninyo, hindi nyo makita, ito po, kitang-kita. Malaki kasi, mas malaki sa charger. Minsan nami-misplace po natin yung charger natin. Pwede nyo rin po itong gamitin. Dahil meron po itong saksakan ng USB dito sa baba. Ayan po, saksak nyo lang po yung USB dyan. Automatic po 5 volts na po yung output nyan. Demo ko po ha. Power on. Tapos charge po natin. Ayan o. 5 volts. At least gumana po siya sa cellphone. Kasi ito po, hindi nyo na po kailangang i-adjust yung nasa USB port. Kasi kahit ano po yung voltahe na naka-display po dito, ang output lang po dito na ilalabas niya if 5 volts lang po talaga. Wala na pong kinalaman tong mga adjustment po dito sa display.
O di ba guys, magandang gamitin. Kasi kahit anong gamit pwede nyong paganahin dito. At pwede nyo rin gamiting tester. So yun guys, ito po, share lang po na kung ano po ang function po nitong DC power supply. Sa mga sa may gusto pong magkaroon ng ganito, pwede nyo po akong i-comment sa baba. I-share ko po sa inyo kung saan po kayo pwedeng bumili. So yun guys, maraming salamat po sa panonood. Kung sakaling nagustuhan nyo po ang video, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko. Maraming salamat po.